at sa langit mong bukaw, may ilagang tulad, awit sa kagnayang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidingding, ang bituin at araw na kailan pa may madidilim, lupa ng araw ng ating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming hidaya naman may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipinas Duterte pa rin! Subject matter sa Yun o yung tumayo. isip ko pupunta dito. Kuya, pakiupo naman. Makakuha ko naman yan dyan. Problema, 24K digital. 24K. 24K. Hindi ko pwede ba siya win? Kasi kuha niya naman eh. dito na lang tayo Kuha naman niya yan eh. baka ito yung sa issue na malapit sa tao. Kailan hirapan sa puso nila. Alam mo, I would like to I do not want to criticize anybody. But you know, whatever you do it, basta hanggang ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad mabibigyan ng if it's a problem, it will take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang Kuya, that is why pwede mo po yung video. Yan ang gusto namin sa'yo, Ang madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which
which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino. Hindi na nakuha yung pinaka, either is subsidized o ano, whatever, but it goes on up and up, and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Mukhang hindi niya kaya na habulin yung question. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Huwag na natin yung graft and corruption. Yan yan. Kasi ano klase administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo o the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Lucky girl ako. Parang na lang ang pangako mo, Sino si ate? and you keep on, you know, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, Ganda no? Ganda. noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita ko naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon sa kanya, doon sa administration. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, walang tako, kapag pasyal ka, pagkisaan, huwag mo nang bitawan si Marco.
piliin mo na yung kandidato niya. Ito, pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin ito yung kapalit. Easier for you to find employment or jobs now than before. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila makapoy. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pagpupo niya, naabutan pa niya yung yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang utang ina. Yan ang gusto, isa pa! Duterte! 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 Isa pa, Tatay Digong! Alam mo kung ako ang durubista, umigaron ako. Bakit sa utak ko? Bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa Kutsitan. Kasi yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi mo kasi meron isang presidente na talagang hindi naman buang. Yeah! Pero yung vision ng droga, Yo! long term yan. True! Maging ulur si Marcos. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya. Kung natutulog. Ganito na lang. Marami kayo problema. I think the Marcos government was falling short of the expectation. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganun ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung Duterte, mahina, kasi gano'n, okay. But it's not me, it's the Filipino people. Oh, yes! Ang
Tingnan mo ang Pilipino, ikaw magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay yan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. So, ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana manapan nila ng paraan. Para kang tumataan. Kaya, I don't know how it operates now. But if we continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Tama. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. Aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang nakikita ng alaala ko sa kanya. Parang durog talaga ang babae ko. Now we have Atty. Rodriguez. Alam mo, isang tao, importante talaga po. Importante ito. Maski kami, alam namin, maski yung nakakilala sa akin personal, importante ang tao na may prinsipyo. At isang nakita ko ng Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. Magkakita ko. As a matter of, hindi naman kailangan sa mga. Magkakita natin. As a matter of principle, importante talaga. Attorney Rodriguez. Itong Tony Torion. ako nagigilin. Si Pastor. Ng tao na kandidato yung manalo at makaputo dyan as senator was the moral Payat tayo, payat. values pati marunong right. Talagang right yan siya.
Ngayon na rinig ako, pastor, yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, apostoles gawa. Politika ito eh. So, yung pastor Kibuloy, para sa Senado. Itong tao na ito, ano na sinasabi ko, bumahanap talaga sa integrity, pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Kung nagsalita ito, hindi ko makilala ito, basta yung constant exposure sa TV, para natauhan ako, magalito ah. Alam niya, sinasabi niya, bakit tatanong-tanong ako. Kaya talagang one of the upright na tao na bira mong makita ng ganito. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago. Kaluhan nila yung trabaho na yung kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para magkilala ko siya. Talagang bumilig ako sa kanya. Marcoleta. Alam na hindi ko, alam na hindi niya. Nung akong lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga na. Okay, so, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para patay kahit na ng mga pinsi na senador. Pero kawawa dito. Pero nakakainis kasi yung mga lahat. Pero sorry na, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Sabog. Hindi natin alam, ganun gagawin natin. itong sa sunod ko, mahusay na abogado. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga. Marunong sa lahat. Abogado, trial, sa social life niya, siguro nababae. Ato nilang bino. Huwag mong kalimutan Ganda ng boses niya. Oo, di ba kumanta? Gulat ako, ganda ng boses. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat pakilala sa akin. Pagkaktan. Hindi ko na kailangan i-bandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin sa baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro
Tawa ka na, ano? Masikreto. Kalit-silit siya ang buwan. Nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking to about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, ano, sad. Itong PDP was a creation of the politicians, mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental sa amin. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi lang sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba, kaya kailangan alagaan natin ng gusto ang political ang wala ng PDP doon. Saan lang, babae pa. Mabuhay ka, Shirley Balaba. Mabuhay ka, Shirley Balaba. At si Rudy Duterte. Gusto mo, gagawin yung mga pangalan nila. Sino? Shirley Balaba. Sino? That's fine. Oh, tama. Huwag na kayo mag-isip. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go-go-go. Lawyer, almost to the point of impatient, basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, hindi ko naman pa, may ambition siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his key interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya. So, kita kami Kasama sila. few days before the filing. I passed by Apollo, nagkita kami. At nakita ko yun, I remembered his intelligence, his talent,
And sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Eastern Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin, huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano, skip the thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka, Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Indo. Indo! 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 Pilinte, lumbo na yan. Sino ka rin ng lumbo? Ilonggo. Then, traktor mo na si Barangay. Hindi naman sa mga niyo. It's not because I'd like to gusto ko na talaga na may representation na gusto. Dapat lang. Dapat. Magpapanalo tayo. Para, alam mo, magkakapatid tayo. At isang Pilipinas, hindi mo nang sabihin na nagtatakbo ka, lahat na Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, siguro para lahat. So, yung sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko ito. Dahil nakakama ka lang. Kumakatituro yun. Nagpira mo. Ipira ka mo. Magkain tayo niya. Ito ang gastos, wala pa akong natungan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aim was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang malawa na kasama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Batok. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kalili. Teniente yun. Pag sarap ng bola, natumba, matay. So, 2002, nagsalo na ng bola, namatay. Yes, Mayor. Ano ang bola? Utaw? Bakal? Ang bola naman. So, bakit namatay? Kasi pagsalo, bakal talagang sinadya na nilakasan ng gusto. Baka may pustahan sa laro na yun. Galing kay Pato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag din yung sayuin yung bola. Kaya tumakilig ka lang dalawa. Eh, kasi doon naman tayo, hindi ako nagpapatawa, hindi talaga nangyari. Doon
natuwa kayo minsan yung nag-iisip ako kung tatakbuhin ko ba ito sa bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang ano ha, siya. Hindi ako. Mayor ako, diba? May usa mo kung patay dyan. Kasi yun, chief of police. Pinakamatagal kasi alam mo, remember na bago rin akong mayor noon. Kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila kaya malapit talaga sa akin sila po. Ngayon, hindi sabihin bata-bata, ang tako-tako lang. Kaibigan. Kaibigan na. Ano ang makiligod ako sa pinsa? Diba, minsan ko mga utang ko ng kriminal. Dali. Ito. Utang ina niya, balik yan sa... Gawin mo. Iya, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman alam mo ba ito sa totoo lang, maprang-prang ka. Walang sundalo na hindi. Walang sundalo na hindi tumakbo. Paski na walang uto sa kanila. If they are assigned a certain place, tapos guluhin mo, pagtukin mo yung Granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord yan, sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba ito? Panahon niya mo, rate, marami. Rate, 4. Panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali dyan. Ganun yan. Ngayon, umasahan yan ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako ang sarili. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos. Lahat. Lahat yan, walang lahat. Pas-pas na. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra division feeling, Ayun. wala man tayong extra feeling na. Sino nag-ibinto ng putang yan? Kung bakit magiging extra yan? Ano yan? Puta? Lahat sundalo. And, hindi ko na. Kompleto na. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Maka-Duterte ito. Nakikita kami minsan,
nakuha sa ng loan, ini-encourage mo. Tignan lang, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ang sabi ko niya, walang araw makukuha mo. Bugado talaga. Siguro ako. Yun. Parang pwede na namin. Ito yung may tao ng social content. Ay, yung arte sa wala yan. Usapin mo yung tao yung tapos na yung trabaho niya acting. Gaya mo yan. Usapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Frank ka ito kung kilala ni Bili. Frank ka na tao. Diretso. Yan ang gustuhan mo. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan punta na tayo lahat sa lawag. Okay. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka pupunta lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ibig sabihin, para marami. Para marami kasi kasama tayo. Oo. Bravo! Baka daw walang magkagusto sa kanila. Gusto niya. Kaya pupunta Tayo tayo. doon sa Go, tatay. ticket, si Jimmy Vasco, ito yung pinaka-utak ko talaga. Yes, from Bohol. Janet. May pera ako. May pera Pero wala rin talagang pera. Last minute, ambag-ambag ng kami. Ano ba sa Tagalog yan? Ambag-ambag na. Ambag. Pero kung punta kayo ng Davao, ito, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Masama na lang doon yung negosyante. Ay, dadaan ka. Chinese community na may harap. Kaya ito. Pero huwag kayong mag-ano, yung isang flight na puro Duterte talaga. Alam na, baka bumag sa mawawala ng support. Ay, nako. Tama, Tatay Digong. Kasi mag-take off yan, yung kabila, sige, kasal. Hulog sana yan. Wala na akong tao. Intervals, interstrats. Ito kaya ng Mindanao. Sorry, hindi naman ang dulo ko. Say, excuse me, Parang, Tatay. kung ano kaya sa Davao, kindly drop by out. Si Bongo, si Bato,
Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing. Walang problema na ito sa tutunan na. No, pinagmamarkihan sa Mindanao. Printing press. Sabihin mo lang na kalahati ito kaya niya. Kaya niya. Suotin mo na mong. Huwag kang mahiya. But seriously now, I'd like to remind again everybody that, democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga, may demokrasya because there is periodic election. The president, you have served there for about 6 years in Aliska and Alea, and for the mayor and the rest of the officials. Talagang election. Mabuti yan. So it is intended. Ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yung papasok. Huwag rin yung ano yan. Kasi sa ating grupo, lalo na yung dala-dala ng armas, tapos walang mangyari niya, sirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang stand for what is right and what is really just. Pero kilala ko natin yung mga tao na ito. Walang ano ito. At least may lalo na ito si Tony Magdalena. Parang pari ito. Tumuli ito ng trabaho. Pari ito sana ito. Iglesia. Pastor na. Magsalita ito ng totoo. Ang tinig ko dito. Marunong right talaga. Hindi ko kaya huli ng otak ni hindi ko kaya huli. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Marcoleta. Wala kayong kwento ito sa kurse, putang ina wala ng paso ka. Kunting awa naman. Attorney Lambino, yung talagang tagalan ng trabaho ito sa PDP. Very fit at man. Talagang naghintay lang sa panahon. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Johnny Basco. Yan si Johnny Basco, yan ang noon pa. Noong mayor pa ako, siya na yun hanggang naging presidente. Alam mo kung bakit si John Ibasco? Yun. Isabi na natin ito. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko. One day, kung sila Pedro Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nag-plenum ito sila sa Tunok Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, muli sila. So ako yung fiscal na assign pagka ganun. Takot yung
akong giba. Abot yung mga piskal. Tsaka si Allen. Rebellion. Allen Kapuy. Yung Wala rin. mga krimen na ano. So pinapasa sa akin sa Sabi ko nito. chief. Ito mo dito. So ako nag-i-investiga. Sabi ng may nahuli daw marami. Margari pa ata. Nagsambahan. Mga ano, mabigat na ano sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo sa pulis, pinuturo yan sa yan. Opo na. Sabi niya mga gago, New York, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Kaya na lang walang nangyari sa operational kasi papatay na dito. Dalawang pare yung Father Tison pati Father Tino. NBA talaga. NBA talaga. Muna tayong magkama. So, gustong ganun rin ang pare yan. Gamay pa ba na hindi sila ganun hindi sila yung totoo lang. So, na-detain siya. At yung one day, nalaala pa ninyo yun, inutos ni Gore Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalan lahat. Dapat komunista, pinalabat sa kulungan. Si Jun, isa. Oo, kasi si Julie Vasco, ano lang, dating. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano ganun. Pag ganyan yung mga pare na mag-ano, talagang sponsor ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko lang. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Ganun ba yun? 25, 30. Gala. From my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan ang tigas dyan sa yung mga military naman. Sabi ko, intindihin nila. In-release eh. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Kaya totoo, ito lang yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Oo, doon nila Doon ko pinatira kasi wala akong ano. Yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayon kaibigan kami. Kaya kung noong sabi nila na yung si Duterte komunista yun, ang totoo niyan talaga. Kasi hindi pa sila nahuli. Ako pumapasok na sa pulpit. Noon sa dulo, nagsasalita, i-istorya na ito yung NPA. Istorya lang. Kaya every time ako
ko, mga military intelligence, sabi ng Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magbuto yan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga-Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw mo naman ito. Sinabi ko sa ito. So si John, tangang-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan ako papunta, bit-bit ko yan. Kasi wala kang problema dyan. Ano ba yan yung pare o mga Katoliko? Ito ha, organize tayo, ito, ganun. Mahusay yun sa naman sila. Kaya, naman tayo ng kunti dyan sa bulan ng isip. So, ganito, siya yung sa akin, wala naman, wala na pa yan. Siya na yung president sa company. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. Only medyo magbibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Rally kami sa inyo. Si Marcos. Ang mabibigat, buong gaso. Nandoon ako pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala kang gana. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ng bina. Alam mo yung aeroplano mo? Hindi ba yung, ako piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayon mo tanda na ako kasi yung may pressure hindi mo yung halata yung pababa mo sa aeroplano medyo matamlay ka talaga. Oo, ganun, hindi na kaya. So sa mga big rallies, I will do that. Kasi natin ko yung dito tayo magpunod-punod. Hindi yung trust them to do the job. So sa yung bigay ng program, sign language yan. Ay, naku patay. Ate pa naman sa yung language eh. Binigra ko pa eh. Kita tayo bukas. Sumpahan ako para gano'n na lang. Nehempyo yan. Nililimpyo. Channel yan. So, uwi na tayo. Hindi na istorya rito. Wala
Ay, yung ano lang, tingin ko na katulad pambuhay ng dito ko yung classmate ko. Gabs Mamao. Alam na ako din mo. Classmate ko lang sa kabats ko talaga sa school sa Batsandria. Believe ako. Sana next time, ako ang unayang ako dito kay, no? Kay, tatakbuhin ko sana ng gumalik. Pero sa tingin ko lang ha, pag itong yung napipikay yung Pilipino. I don't know if it's gone to another level. Nagagalit. Pero yung Pilipino napipika na sa... Yes! There was the time na got so many elections in bata pa ako. Lahat clean slate, panalo. Panalo talaga na. Wala pang may garapan. Sino mo sila? Kaya pala nanalo. Sino garapan yun? Wala. Alam mo na bibigla ang Pilipino as of now, hindi, not Peter Duran. Pero I could sense, nandiyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang bubuto, patay. Tama. Ano kaya yung partido ng Pilipino? Totoo yan. Yung tao na yun, ang tao, Isip ba? hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But ako, sigurado ako na ang Pilipino napipika na either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas, wala, swerte natin. Ubos, panalo, gano'n. Pati si Torre-Torre na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan ko. Torreon is a very good lawyer. Yes! Number one. Kita mo si Pastor na katulong ko ngayon. Magaling daw pero nakakulong pa. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng ano, sabi ko, sadyain. So, wala tayong pwede na sa pagkado mo Pag-bisita ba? Bisita ako. Okay, muna.